So eto mga sangkay, pag-usapan po natin ang viral na video ni Mel Tiangco ngayon mga sangkay na nagkaroon nga po siya ng isang sinabi o pasabog ito sa mga Pilipino para maintindihan ng mga kababayan po natin yung mga nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo. Okay, guys, eto. Gusto kong i-vlog to para po magkaroon ng kaliwanagan sa lahat ng mga Pilipino kung ano po ang nangyayari sa ating bansa at ano po ang kaganapan sa buong mundo. Kasi itong si Mel Tiangco, mga sangkay, meron pong matinding pasabog. Eto. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Rekta po tayo. Ito po yung statement niya mga sangkay. Panuorin po muna natin ang buo. Saka tayo magkomento. Sayang oras natin. Aha. Dapat tayong mga mamamayan, maintindihan natin ang nangyayari. Na ito'y nangyayari sa buong mundo. Hindi lang sa inyong mga driver, hindi lang sa mga magsasaka, sa lahat. Tayo, sasama ko na sa atin. Iba-iba lang ang intensity o iba-iba lang ang level. Pero lahat nagdudusa. Dapat sama-sama tayong nagtutulungan. Diba? Kasi walang mangyayari kung wala ka nang inasikaso, kundi akin. Paano hindi pwede yun? Tandaan natin, ito yung tawag na, ikaw baka alam mo, Tagalogin mo, yung tinatawag na para bang force majeure. Parang, di ba, yung wala tayong control. walang control. Hindi natin kontrolado, hindi natin gusto. Walang may gusto. Dahil Trump dyan, lang siguro. Pero parang dapat, ganun ang isip natin. Tapos, gagawa tayo ng mga bagay para makatulong ka. Paano ba? Hindi naman kailangan na alam ng buong mundo yung ginagawa mo. Tipirin mo yung kuryente mo sa bahay. Diba? makikiangkas na lang kami, tita, sa hybrid nyo. Di ba, Emil? Yes, ma'am. Ay, yung iyo. Sira Di ba ba? hybrid, tita? Okay, so balikan po natin itong sinabi po niya dito mga sangkay. Kasi marami sa ating mga kababayan, no? Marami sa ating mga kababayan ay hindi po naiintindihan ito. Especially yung mga anti-Marcos, mga sangkay, anti-government. Akala po nila itong digmaan doon sa Middle East, create ni PBBM. Sa kanya po yung sisi. Bakit mataas ang oil? Bakit mataas yung presyo ng mga bilihin ngayon, mga sangkay, dahil kay PBBM? No, hindi po natin control yan. Yung oil kapag tumataas din po yung mga bilihin, mga sangkay. Yan po ang reality. Nangyayari po yan sa buong mundo, mga sangkay. Yung inflation lumadala. At lalong-lalo na po ngayon na may gera sa Middle East. At isa sa malaking bahagi ng oil na kinukuha natin, mga sangkay, ay galing po sa Middle East. Ngayon, himay-himayin po natin dito. Ito yung sinabi ni Mel Tiangco. Tayong mga mamamayan, maintindihan natin ang nangyayari. Na ito'y nangyayari sa buong mundo. Ito ay nangyayari sa buong mundo. Kasi, ito ang problema sa ating mga Pilipino eh. Dahil po sa sobrang panatiko natin sa mga politiko, ang bilis po natin magturo. Sa tingin nyo ba, kung si VP Sara ang nakaupong presidente, hindi tataas ang dolyar? Hindi magmamahal ang oil? Hindi magkukulang ng supply ng oil sa gitna ng digmaan? Come on. Sige nga, yung mga magagaling dyan na mga anti-government, mag-comment kayo. Sa tingin nyo, hihinto ang digmaan? Sa tingin nyo, hihinto ang gulo sa buong mundo? Sa tingin nyo, itong nangyayari ngayon, mapapatigil ni VP Sara? Itong oil, itong pagtaas ng oil, sa tingin nyo, mapipigil po yung mataas na presyo ng oil? Hindi po, mga sangkay. Kaya nga minsan, mga sangkay, naisip ko sa sobrang gulo ng politika sa ating bansa, what if si VP Sara na lang muna yung upong presidente on the spot para malaman nating lahat kung kaya ba niyang pahintuin yung mataas na presyo ng oil. Kasi ngayon, 100 plus natin yung diesel eh. 'Di ba? Pero yung iba gasoline, mataas na rin po mga sangkay. Lahat po ng klase ng oil, sobrang taas. So ito po ay globally mga sangkay nangyayari. Hindi lang sa inyong mga driver, hindi lang sa mga
magsasaka, lahat. Tayo, sasama ko na sa atin. Iba-iba lang ang intensity o iba-iba lang ang level. Pero lahat nagdudusa. Lahat po nagdudusa. Hindi lang sa Pilipinas. Totoo yun, guys. Hindi lang sa ating bansa. Ito ay global crisis, mga sangkit na nagaganap ngayon. Walang makakapag-control na ito. At alam nyo, bakit ginawa? May mga magsasabi, sisisiin si Donald Trump. Bakit naman kasi ginawa yun ni Donald Trump? Guys, ang ginawa ni Donald Trump, pagre-rescue po yun sa mga Iranian. Kasi masama nga po yung regime ng Iran. Biruin nyo mga sangkay, isang araw lang. Kung nakita nyo yung protesta, mga sangkay, ito pakita ko lang sa inyo. Isang araw lang to Isang araw lang doon sa Iran. My goodness, alam nyo ilan yung pinatumba? Nasa 40,000. Ito. Nasa 40,000 or 50,000 pa nga po mga sangkay kasi ito lang yung naka-record Ito lang yung na-record ng media. Ayan 36,000. Alam nyo, isang wave lang to mga sangkay. Hindi pa po kasali dyan yung ibang mga araw. Isang araw lang. Ganun katindi. Ayun January 8 hanggang 9. Crackdown on nationwide protest. Ayan. Ganun po kalala. Kaya, itong mga Iranians, kita nyo mga sangkay nakatambak, akala nyo basura yan? Hindi po, guys. Alam nyo na siguro yung laman ng mga yan. So, talagang nakakatakot yung gobyerno ng Iran. Itong Islamic Republic regime. Kaya ang ginawa ni Trump, pagsagot yun sa mga Iranian kasi buong mundo na naglalayasan na yung mga Iranian. Pupunta ng Amerika, pupunta ng Europe, mga sangkay. Yung iba nasa Pilipinas. So, nirescue ni Donald Trump yung mga Iranian. Kung kaya't yung mga military base yung kanilang nilulusob. Isipin nyo yung mga katulad, mga Iranian, mga sangkay, nagkalat lamang po sa kalsada. Kasi sobrang dami nagprotesta nun. Naglabasan po sila. Galit na galit sila sa kanilang gobyerno kasi mahigpit nga po yung mga Kristiyano po doon, nasa ilalim ng lupa. Doon na po sila nagagawa ng panambahan kasi itutumba sila ng Iranian government. So, ganyan po kalala mga sangkay. Kaya hindi po natin masisi si Donald Trump. Kaya nga, di ba, nung napatumba na po yung leader ng Iran, anong nangyari? Nag-celebrate yung mga Iranian. Hindi po sila nagluksa, nag-celebrate. Buong mundo yun, mga sangkay. Kahit yung mga nasa loob, tuwang-tuwa sila. So ngayon, guys, ito po yung dapat natin maintindihan na itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Hindi lamang po ito sa Pilipinas. Lahat po tayo nagsasuffer Buong mundo to, mga sangkay. Hindi lang China. Actually, China nahihirapan din. Kasi, saan sila umaangkat ng oil? Sa Middle East din po. Yung Iran. Diba? So, ngayon mga sangkay, ito po ay hindi po pang Pilipinas na problema lang. Ito ay problema ng buong mundo. We have to understand the situation. Kaya nga mga sangkay, alam nyo, swerte ng mga nasa probinsya. Yung may mga nagtatanim ng mga gulay doon. Sitaw, patola, 'di ba? Okra, ampalaya. Kahit anong mga pananim doon, pwede nilang makain mga sangkay. Pero yung mga nasa syudad, ito yung problema, ito yung disadvantage po talaga. Pambihira. But again and again, itong mga nangyayari, mga sangkay, bahagi po ng mga nakapropesiya sa Biblia. Alright? Hindi po natin mapipigil to kahit sinong presidente pa ang umupo, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube dahil magaganda po yung topic natin dito, guys. Alright? So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.